ang ating kamatayan. Minsan kapag ikaw ay nag-iisa at nakakita ng mga larawan ng mga namatay na, hindi ba't minsan ay bigla na lang tayong dinadalaw sa kaisipan ng katotohanang tayo ay mamamatay rin? Hindi nga ba't nakakaramdam tayo ng biglang takot at pangingilabot? Paano mo ba ito tinatanggap? Sa iba nga ay panghihinayang, sapagkat sa kanila ay tila naubos na ang panahon, dahil hindi naging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Kahit sa marami na nagtamo ng yaman, ay hindi pa rin naging panatag ang kalooban. Samantalang sa iba nga, ay itinuturing na nila na pagtakas na ang kamatayan mula sa labis na paghihirap sa buhay. Gayon rin sa mga may karamdaman na patuloy na lumalaban, maduktungan lang ng kahit kaunti ang oras ng kanilang buhay. Sinasabi kong maduktungan sapagkat katotohanan namang may hangganan ng lahat ng buhay. Walang makapagsasabi kahit sa kanyang sarili na siya ay hindi mamamatay. Dahil rito ay naging mabilis sa mga tao ang iniaalok ng mga simbahan na pangako ng buhay na walang hanggan. Bagamat magkakaiba silang lahat ng paraan at katuruan kung papaano ito nakakamit, pumili ang mga tao ng kanilang paniniwalaan. At mas mabili nga ito sa mga mas magaling na humikayat at mag-alok ng kanilang tila mga panindang kaligtasan na galing raw sa salita ng Diyos. At ang may mas madaling paraan na ipinipresenta ay ang mas pinipili ng karamihan, sapagkat mas madali ngang gawin. Hindi nangangailangan ng paggawa ng mabuti, sapagkat hindi raw iyon ang kanilang paraan upang makamit ang kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Sa iba ay katuruan nga na basta tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, ay ayos na ang kasiguruhan ng kanilang buhay. Dagdag pa nga ng iba na kapag ginawa mo ito, ay hindi mo na maiwawala ang kaligtasang kaloob na sa iyo. Hindi pa nga roon ito natatapos, sapagkat sinasabi pa nila na ang katawan pati ang kaisipang namatay ay bubuhayin ng buo upang makatanggap ng yamang gantimpala sa langit. Pumupulot sila at ginagamit ang ilang mga talata sa Biblia na pinagtatagpi-tagpi upang mabuo ang kanilang doktrina. Kahit na ang mga talatang ginagamit ay wala sa konteksto at wala sa tunay na layunin ng sumulat, basta mabigyan lang ng paliwanag ang kanilang aral. Halimbawa, ang pag-angkin sa mga sulat para masabi lang na ito ay hindi pa nagaganap, sapagkat sa atin at sa atin pang hinaharap na panahon pa raw dapat na mangyari. Halimbawa, ang mga sinalita ng Panginoong Hesus noon, na malinaw na sila sa kanilang panahon ang kausap at hindi tayo ngayon. For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels, and will then repay every man according to his deeds. Truly I say to you, Sapagkat sila nga ang tunay na kausap. there are some of those who are standing here, Silang mga nakatayo noon ang kausap. who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Sila ang makararanas sa kanilang panahon ng pagbabalik ng Panginoon, hindi sa katawan, kundi para sa pangako ng paghuhukom at pagtatapos ng Old Covenant Age. Isa nga lang ito sa napakaraming pinatutunayan ng Biblia na mga hindi dapat inaangkin ng mga tao ngayon, mapagtibay lang ang kanilang pansariling layunin. Nakakatakot isipin sapagkat ito ay tahasang pagdadagdag at pagbawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Alam kong marami ang mga nadadala lang ng kanilang takot, kaya't napaniwala sila sa mga katuroang nag-aalok ng walang kamatayang buhay. Sino nga ba naman ang ayaw nito? Kapatid, sana ay maging mapanuri tayo sa mga bagay-bagay patungkol sa katotohanan ng buhay na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ito ay ang kalayaan ng bawat isa sa atin noon pa man hanggang sa wala ng katapusang panahon. Ang kalayaang makagawa ng mabuti sa kapwa upang ikaligtas na totoo, hindi na pasasakop at napipigilan ng mga batas, lalo na't ng mga simbahan ngayon. Hindi na ang mga ritual at tradisyong nagpapakita ng kanilang pansariling kaparaanan. Iisa ang katwiran ng Diyos noon pa man
na hinihingi niya sa kanyang mga anak. Ang sumunod tayo ng buong pagsisikap para sa pag-ibig sa ating kapwa na siyang pag-ibig rin sa kanya. Sino ka man, anuman ang iyong relihiyon. Bagamat lahat ay nagkakasala pa rin, alam niya ang kasalanang nagagawa sa hindi pagsadya. Pati na ang mga kasalanang nagagawa ng iba dahil sa sila ay naloko ng mga tao. Dahil rito ay hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Kaya't ipinasulat ito kay Apostol Pablo. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. Alalahanin natin na ang Diyos ay siyang nakababatid ng lahat. At dahil siya ay hindi nagtatangi ng tao, sa kanya ay walang naitatago. Bagamat siya ay mabuti, naglaan rin siya ng kaparusahan sa mga hindi sumunod sa kanya noon pa man. Hindi dahil siya ay mabagsik at mapagparusa. Ito ay dahil sa mga kasamaan na rin ng mga tao noon na sila rin ang nagdala ng kapahamakan sa kanilang sarili, sapagkat iyon nga rin ang hinihingi nilang kaparusahan sa kanilang mga ipinatutupad na batas. Ang kabayaran sa kanilang mga kasalanan ay kamatayan. Sa lahat ng ito, ay pagsikapan natin ang hinihingi ng Diyos sa lahat, sapagkat ito ang ating katungkulan sa Kanya, ang mamuhay ng may pag-ibig sa kapwa upang tayo ay makatanggap ng Kanyang gantimpala, ang buhay na walang hanggan kapiling ang Panginoon sa Kanyang kaharian. Hindi lang sa pagharap natin sa dulo ng ating buhay, kundi ngayon na, upang sa buhay na ito ay maging kabahagi na tayo ng Kanyang kaharian. Matapos man ang ating buhay sa katawan, ay pagpapatuloy naman ng ating espiritu kapiling ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang katotohanan noon pa man ay ipinaalam na ng Biblia sa lahat, ang muling pagkabuhay sa espiritu. Maigting na ipinaliwanag ito sa kabuuan ng aklat ng 1 Corinthians chapter 15. Dahil sa mga naganap na, sa mga napatunayan na ng Biblia, nasa atin na ang kalayaan at kakayanang maniwala ngayon sa Diyos. Sa huli nga ay ikaw kapatid ang pipili kung tunay nga ang iyong pagkampi sa Kanya o sa tao. Ikaw ang haharap sa tiyak na pagsapit mo sa kamatayan ng buhay. Ikaw ang makapagpapasya ng totoo at hindi ang iyong simbahan sa Kanyang mga aral. Walang maidadahilan tayo sapagkat nasa atin ng puso ang kakayanang pumili sa kung gagawin ang kasamaan o ang kabutihang ibinubulong sa iyo ng iyong konsensya. Kaya't ang tunay na katiyakan sa lahat ng ating pinangangambahang kamatayan ay nabibigyang kasagutan lang sa ganito. Mabuhay tayo ng may pagsisikap na makagawa lagi ng mabuti sa ating kapwa, maging mapagpatawad at mapagkalinga sa mga nangangailangan. Gawin mo ito sa pagmamahal sa Diyos at gagantimpalaan ka ng buhay sa espiritu kapiling siya. Labagin mo ang kanyang mga saway at sa ganito naman ay ikaw na rin sa iyong sarili ang magdadala sa kamatayan ng iyong kaluluwa at hindi ang Diyos na tunay na laging mabuti. Deuteronomy 30 verse 19 to 20. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants, by loving the Lord your God, by obeying his voice and by holding fast to him. For this is your life and the length of your days. Piliin mo kapatid ang buhay kung gusto nating mabuhay sa katotohanan ng Diyos.